pagre-resign o panawagan yung courtesy resignation mga kababayan, mukhang nakikita natin na itong iilan siguro, kung hindi man lahat, iilan siguro sa cabinet members niya ay okay, maraming araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating itong Tabunon PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon at ngayon po ay May 22, 2025 at umagang-umaga mga kababayan, merong napaka-interesting na mga nangyayari. Naglabas ng statement si PBBM mga kababayan na courtesy resignation niya lahat ng cabinet members. Kasali na yung mga bagong ka-appoint pa lang katulad ng PCO, na-appoint lang yan mga kababayan February pero nag-umpisa yung trabaho nila March 1. Okay, kasali na yan. Pero hindi ko lang alam mga kababayan kung kasali ito or kung magsasubmit ito ng courtesy resignation. Well, anyway, ito, titingnan natin ngayon ano yung pag-usapan natin dito mga kababayan patungkol dito or may connection dito sa panawagan ni PBBM na mag-resign yung mga cabinet members niya. Ito yung katanungan natin. Nasa cabinet members, bagsak nga ba ang sisi ng failure ng PBBM administration? Kasi ito. Natanong natin yan mga kababayan kasi sila yung pinagre-resign. So ibig sabihin, of course, experience, hindi tayo pinag-resign mga kababayan ha. Nakatry tayo na mag-resign kasi unang-una dahil sa halimbawa sa kumpanya mismo, sa mga tao doon na namamalakad, pwedeng ganon. Pwede ring naghahanap ka ng greener pasture. Usually ganyan yung mga rason. Pero kapag pinagre-resign ka mga kababayan, most likely hindi gusto ng kumpanya ang performance mo. Di ba? Mas mabuti na yung courtesy resignation kaysa tanggalin ka. Pero kaya nga yan yung katanungan natin kasi pinag-resign itong lahat ng cabinet members, cabinet secretaries mga kababayan. So kaya ito nakikita natin na sila yung nabagsakan ng sisi. Anyway, ito pakinggan muna natin galing to sa GMA mga kababayan kung sino-sino na nga ba ang tumugon doon sa panawagan ni PBBM para sa courtesy resignation mga kababayan. Bago natin i-play mga kababayan, paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito play muna natin. Ilang miyembro na ng gabinete ang nagsabing susunod sila sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-courtesy resignation. Nagpasa ngayong umaga si Transportation Secretary Vince Dizon. Pagpapakita raw ang utos ng Pangulo na nagtatrabaho ang gobyerno para sa taong bayan. Ito mga kababayan si Vince Dizon, bago lang rin to na appoint bilang secretary ng DOTR. At kauupo pa lang mga kababayan pero nakikita ko, ako personally na-appreciate ko tong tao itong si Vince Dizon mga kababayan kasi nakikita ko talagang nagtatrabaho ito. Hindi nga lang na mga kababayan kasi ito pag-usapan isa sa mga topics na pag-usapan itong parte kay Vince Dizon mga kababayan. Hindi nga lang na-highlight lalo na ng PCO mga kababayan kasi iba naman yung topic ng PCO mga kababayan. Duterte lang naman yung topic ng PCO eh. Okay? Sorry. Tuloy. Ito, patuloy natin. Susunod din daw sa utos si MMDA Chairman Romando Artes, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DICT Secretary Henry Aguda, DILG Secretary John Vic Rimulya, DBM Secretary Amena Pangandaman, DMW Secretary Hans Kakdak, Tourism Secretary Cristina Frasco, Finance Secretary Ralph Recto, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., PCO Secretary J. Ruiz. Kasali nga pala si
PCO secretary mga kababayan. Pero yung undersecretary kaya? Katanong lang mga kababayan. Yan po ay katanungan natin ha. Ako mga kababayan, ayaw ko rin matanggal ayaw ko rin umalis si Undersecretary Claire Castro mga kababayan kasi well, parang reflection nga siya ng PBBM administration. Di ba? So, well anyway, tingnan pa natin kung sino pa. At Solicitor General Menardo naku. Guevara. Hinihintay pa namin ang panig ng iba pang miyembro ng gabinete. Naku si Soljen Guevara, naku mga kababayan. Ito si Soljen, Soljen Guevara mga kababayan, magaling ito. Ito pag-usapan natin ng mabilisan ha. Again, balikan natin yung katanungan natin mga kababayan. Nasa cabinet members nga ba ang bagsak ng sisi sa failure ng PBBM administration? Okay, bakit natanong natin ang failure? Kasi nakikita, na-realize, lumabas doon sa podcast ni PBBM mga kababayan, na siya mismo na-realize niya na yung mga tao walang nakikitang magandang resulta sa kanyang pamamahala. Di ba? Unfortunately, ngayon lang niya na-realize yan mga kababayan. Pagkatapos lang ng eleksyon. Kasi nga hindi nila nagustuhan ang resulta ng eleksyon. Konti lang na taga-alyansa ang nakapasok, at the same time yung mga nakapasok ay mas malakas na nung una pa. Regardless pa sasali sila sa alyansa or magiging independent sila. Di ba? Kaya nga nakikita ni PBB mukhang hindi nasiyahan yung mga tao. Okay? At ito. Ayan nga, unfortunately ngayon lang, 3 years after nagsimula siyang namahala sa ating bansa. So 2022 hanggang ngayon, mag 3 years na, close to 3 years kasi May na ngayon, June siya umupo. 'Di ba? June 30 siya umupo, may isang buwan na lang. Bago mag 3 years. So conclude na natin 3 years. Unfortunately ngayon lang. 'Di ba? Kalaan niyo 'yan. So bulag ka for 3 years sa lahat ng clamor sa mga pangyayari sa ating bansa. Yet, ang sisi mo ay doon sa cabinet members. Okay? Ito, mga kababayan. Ako personally, kung ako si PBBM, hindi ko i-blame or ibabagsak yung sisi dyan sa mga cabinet members. Okay? Unless ito pag-usapan natin later. Yan ha? Kasi mga kababayan, yung cabinet members, sinasabi nga nila, nagtatrabaho lang naman sila at the pleasure of the president. Di ba? Anong ibig sabihin yan? At the pleasure, kung gusto ng presidente na maging parte kayo sa kanya, trabaho kayo. At the same time, kung ano yung gusto ng presidente na mangyari sa kanyang pamamahala, doon din papunta yung trabaho ninyo. Ito, pag-usapan natin yung kay Vince Dizon, mga kababayan. Nung Nung by the time na umupo si Vince Dizon, mga kababayan, ang instruction po kay Vince Dizon na yung mga public airports or yung karamihan sa mga airports natin, kailangan ng major renovation or improvements. At anong instruction? Sabi niya, lumabas ito ha, lalo na sa airport ng, ano ba yun? Dumaguete at Iloilo yata, kung tama yung pagka-remember ko. Sinabi ni Vince Dizon na ang instruction sa kanya ni PBBM ay gawing i-under ng PPP, Public-Private Partnership, yung mga airports ng Pilipinas para magkaroon ng improvement. Di ba? So, anong ibig sabihin yan? Sinasabi ko dito mga kababayan na trabaho ng mga secretaries, nagdidepende yan sa kung ano ang gustong mangyari ng presidente. Kaya, ang direction, ang trabaho ni Vince Dizon patungkol dyan sa mga airports, yun talaga yung nasa isip niya na gawin i-under ng PPP. Kasi yun yung instructions ng Pangulo, Presidente. Di ba? Pero ito yung unless, mga kababayan. Unless merong ibang taong nagko-control ng mga cabinet members na ito.
or posible yung mga taong nagrekomenda ng mga cabinet members na ito ay may hawak or may control sa mga cabinet members na ito. At posible yan yung nakikita ni PBBM dito mga kababayan. Na most likely wala siyang control 100% dito sa cabinet members kung anong gusto niyang mangyari kasi merong ibang taong nagko-control. Ayan lang yung opinion ko mga kababayan ha. Again, unless po yan. Kaya nga sinabi ko unless. Kasi again, kung gusto mo ikaw presidente, gusto mo ito mangyari. Nasa kapangyarihan mo yan lahat. O, di ba? Sabihan mo yung cabinet members mo or halimbawa DOJ. O, habulin lahat ng illegal na droga. O, pwede mo habulin yan. O, katulad ni PRRD, sabi, ito, habulin nyo lahat ng mga involved sa drugs. Regardless, small time pusher hanggang sa drug lords. Ganun yung direksyon, di ba? At ito, lahat ng proyekto, infrastructure under ng local government kasi kapag PPP, magbabayad ang ordinaryong Pilipino. Every time a-avail sila sa service. So gusto niya under ng 100% government. Ganun din ang direksyon ng mga secretaries o katulad ng sa MMDA. Diba? Sa EDSA, yung bus lane. O sabi ni PRRD, itong gusto kong gawin. O, di nangyari. Diba? Kasi nasa Pangulo ang kapangyarihan. Pero bakit ngayon, mukhang sa cabinet members, bagsak ang sisi mga kababayan. Yun yung tanong natin. Baka nga merong ibang taong nagko-control ng mga cabinet members na ito. At nakikita ni PBBM na wala siyang 100% control kaya gusto niyang palitan ito lahat. Yan yung nakikita ko mga kababayan. Okay? Again, isa nga ng mga katanungan natin, hindi nga ba dahil sa mga taong nag-recommend sa kanila? Sino nga ba yung mga taong nag-recommend? Mga kababayan, ito, balikan natin. DOJ, sino kayang may nag-recommend sa kanya? Sa DILG, sino kayang may nag-recommend? Lalong-lalo na yung sa DSWD, mga kababayan, sino kayang nag-recommend? Yung sa PCO, sino kaya ang nag-recommend dyan? Di ba? So yan yung mga katanungan natin ngayon. Sa Department of Finance, sino kaya? Di ba? Kasi kung titignan natin mga kababayan, anong nangyari? Anong nagawa ng Department of Finance? Nag-advise yung Department of Finance na kunin yung pera ng PhilHealth. Di ba? So, may patungkol sa pera. Kasi Department of Finance nga naman. Pero, yung advice, kanino kaya galing? Kasi nakikita ko mga kababayan, yung pag-advise ng Department of Finance na i-transfer yung pera galing PhilHealth, ang nakikita ko dyan ay hindi lang galing kay Ralph Recto yang proposal na yan. Sa tingin ko, meron pang ibang tao ang nasa likod dyan, mga kababayan. Mag-comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito sa mga sinasabi ko. Kasi ito mga analysis lang natin, opinion lang natin sa mga nakikita nating pangyayari ngayon. The same thing with DSWD, mga kababayan. The same thing with DSWD. Sa pagpa-implementa ng mga ayuda, halimbawa. Tingnan ninyo kung anong mga nangyayari ngayon sa pagpa-implementa ng ayuda. DSWD naman na may hawak dyan. Sino kaya, meron kayang tao or sino kayang tao ang nasa likod sa isa sa mga nagko-control dyan sa DSWD? The same question din doon sa performance ng DOJ, DILG. Doon sa pag-kidnap kay PRRD. So nakikita ko doon mga kababayan,
parang tumutugma itong mga pangyayari ngayon doon sa sinasabi ni Amy Marcos na merong mga taong nasa likod ni PBBM na kung saan nagkokontrol sa kanya. At wala siyang magagawa kundi sumunod lamang. Honestly mga kababayan, ayaw ko man itong sabihin. Pero ito yung nakikita ko. Unfortunately mga kababayan. Oh, ang masama lang dito, pumayag, sabihin natin, pumayag si PBBM na pumayag si PBBM na mangyari itong lahat na ito. O yan yung issue dito mga kababayan. O, kaya nga ito na ngayon ang katanungan. Totoo nga kaya ang sinasabi ni Amy Marcos mga kababayan na merong ibang tao nasa likod dito? Kaya napagdesisyonan ngayon ni PBBM na i-overhaul yung kanyang administrasyon? Kasi mga kababayan, halimbawa, ikaw yung presidente at nakikita mo palpak yung performance mo or palpak yung performance ng mga cabinet members mo. Bakit hindi mo isali sa blame or sisi yung sarili mo? Kasi ikaw yung pinuno. Di ba? Bakit nandoon lang sa cabinet members? Kung talagang ikaw ang may control lahat. Ano ito? Pinoy 2.0? Kaya ito nga isa sa pinagkaiba ni PRRD at ni PBBM mga kababayan. Kasi si PRRD mga kababayan, I think alam naman nating lahat yan, na kung anong nagawa ng kaniyang mga cabinet members or performance ng kaniyang cabinet members, inaako niya yung lahat, yung kamalian, lalo na yung kamalian mga kababayan, katulad ng mga pulis, o yung may nagawa silang kamalian, may aksidente, may nabaril ng ibang tao, o inaako niya yung kamalian. Of course, hindi niya inaako yung mga abusado. 'Di ba? O halimbawa, may nagkamali. Ang daming bisis na nangyari yan na inamin ni PRRD. Hindi katulad ni Pinoy mga kababayan, he may rest in peace, wag na natin pag-usapan. At dito kay PBBM na kung saan palaging naghahanap ng taong pwedeng isisi. Unfortunately, ito yung nakikita ko. Again, bago natin tapusin, summarize lang natin mga kababayan, dahil dito sa pagre-resign, panawagan yung courtesy resignation mga kababayan, mukhang nakikita natin na itong iilan siguro, kung hindi man lahat, iilan siguro sa cabinet members niya ay kontrolado ng ibang tao. Okay? Posibleng hindi niya 100% control. Posible may involvement dito yung mga taong nag-recommend ng mga cabinet members na ito mga kababayan. Well anyway, dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin mga kababayan. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Again, comment kayo dyan. Okay, so kita-kita tayo sa susunod. Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.